Sigurado ka bang gagawin mo ang lahat ng ipapagawa ko? Nanunod yung tanong ni Zeus. Saglit na napatigil si Reynold. Hindi naman siya siguro uutusan ni Zeus na magpakamatay, hindi ba? Nope, hindi yun ang ipapagawa ko sa'yo. Agad na sambit ni Zeus. Nabasa niya sa mata ni Reynold ang iniisip nito. Tumayo ka, utos niya. Bahagyang nakahinga ng maluwag si Reynold, pagkatapos ay mabilis na tumayo. Magkahalong gulat at takot ang kanyang naramdaman dahil sa nahulaan ni Zeus ang iniisip niya. Una sa lahat, huwag mo akong tatawagin yang master. Tawagin mo lang ako sa pangalan ko. Unang utos ni Zeus. Hindi siya komportable kapag tinatawag siya na ganong tawag, lalo na sa harap ng maraming tao. Parang bata naman kung tumango-tango si Reynold habang pinapahid ang basa niyang pisngi dahil sa luha. Pangalawa, may nagawa ang kapatid mo na si Trevor na hindi ko nagustuhan. Pagkasabi nito kay Zeus ay bahagya siyang natigilan nang maalala niya ang nangyari kanina sa cafeteria. Nagtataka namang pinagmasdan ni Reynold si Zeus nang banggitin nito ang pangalan ng kanyang kapatid. Ikinabigla niya rin na kilala na ni Zeus si Trevor at alam nitong magkapatid silang dalawa. Pero nabahala naman siya dahil hindi niya akalaing nagawa na ng kapatid niya na mapasama ang loob ni Zeus. Sa anong dahilan? Hindi ko nababanggitin sa iyo sa kung paanong paraan niya ako ginalit. Sigurado naman akong kung gagawin ko rin sa iyo ang tulad ng ginawa ng kapatid mo sa akin, ay paniguradong maiinsulto ka rin at magagalit. Sambit ni Zeus habang inaalala niya kung paano siya insultuhin ni Trevor kanina habang magkahawak ang kamay nila ni Atasha. Hindi umimik si Reynold. Masasabi niyang matindi ang kinikimkim na galit ni Zeus kay Trevor base sa kung paano ni Zeus isalarawan ang sitwasyon. Marahil ay mas malalim pa ang dahilan kung paano ginalit ni Trevor si Zeus. Gusto kong pumunta ka ngayon sa Laberania University at hanapin mo ang kapatid mo. Bugbugin mo siya para sa akin. Utos ni Zeus kay Reynold. Hindi agad nakakilos si Reynold sa kanyang narinig at saglit itong natigilan. Hindi siya makapaniwala sa ipinapagawa ni Zeus sa kanya. Iniisip niya palang na binubugbog niya ang nakababatang kapatid. Pakiramdam niya ay mas masahol pa ito kaysa sa siya ang bugbugin. Ang mas masakit pa ay siya mismo ang gagawa nito. Ni minsan ay hindi niya napagbuhatan ng kamay si Trevor kahit na medyo pilyo to. Tapos ngayon ay uutusan siya ni Zeus na bugbugin si Trevor. Gusto niya sanang muling lumuhod at hilingin kay Zeus na siya na lang ang bugbugin nito. Alam niya sa sarili niya na hindi niya kakayanin ang ipinapagawa ni Zeus. Bakit? Binabawi mo na bang sinabi mo kanina? Akala ko ba gagawin mo ang lahat ng ipapagawa ko sa'yo? Tanong ni Zeus nang mapansin ang nag-aalangang muka ni Reynold. Yun lang ang paraan para mapatawad kita sa ginawa mo ngayon. Kung ayaw mo namang gawin, edi ako na lang din ang gagawa. Siguro naman pagkatapos nun ay mga ilang buwang mamamalagi sa ospital ang kapatid mo. Dagdag pa na sabi ni Zeus. Nanlaki ang mga mata ni Reynold sa kanyang narinig. Kahit na siguro magpabugbog man siya kay Zeus, kapalit ng kapakanan ng kapatid, ay sigurado siyang hindi pa rin makakaligtas si Trevor sa galit ni Zeus sa kanya. Baka mas lalo pang lumala ang sitwasyon. What on earth did Trevor do to make the young master of Lawrence family angry? Tanong niya sa kanyang isip. Take the deal or leave it. Pinapangako kong bukas ng umaga ay mawawala na sa top 5 family ng Quezon ang inyong buong pamilya kung tumanggi ka. Nasa iyo na yan. Buo na ang desisyon ni Zeus. Swerte na lamang ni Reynold dahil kung hindi agad dumating si Mr. Wesley ng mas maaga, ay paniguradong nabugbog niya ito kanina dahil sa naghalong galit niya kay Trevor at inis niya dito. Napamulagat si Reynold. Alam niyang hindi nagbibiro si Zeus. Hindi pa man siya gaano kapamilyar sa pamilya Lawrence. Base sa sinabi ng kanyang ama kanina patungkol sa kanila, ay hindi malabong magawa nga ito ni Zeus sa loob lamang ng isang araw. Parang tinotorture siya ni Zeus. Ayaw niyang gawin ang pinapagawa ni Zeus, pero mas lalong ayaw niyang lumubog ang kanyang buong pamilya nang dahil sa kagagawan niya. Gumawa ng deal si Zeus kung saan wala din naman siyang ibang magagawa kung hindi ang sumang-ayon dito. Obvious naman na gusto lamang ni Zeus na bugbugin niya si Trevor. Parang pumatay na din si Zeus ng 2 ibon gamit lamang ang iisang bato. Pero anong magagawa niya? Sa mata ng Lawrence family ay malamang langgam lang ang kanyang pamilya. Wala siyang ibang magagawa kung hindi ang pumunta ngayon sa Laberania University at bugbugin si Trevor.
Nagpakawala ng malalim na buntong hininga si Reynold at sinabing, "I will do it, but please Zeus, kapag nagawa ko na ang pinapagawa mo, ay papatawarin mo na ako sa nagawa ko sa'yo. At isa pa ay sana wag itong makarating sa aking pamilya." Mahinang natawa si Zeus. "Syempre naman, basta magawa mo ang pinapagawa ko, kakalimutan ko na nangyari ang bagay na to." Mas gusto pa nga ni Zeus na wag nang malaman pa ng iba ang nangyari sa loob ng bangkong ito. Mas makabubuti kung hindi malalaman ng pamilya ni Reynold na nakita na mismo ni Reynold ng personal ang tagapagmana ng pamilya Lawrence. Tiwala rin naman si Zeus na hindi maglalakas loob na banggitin ni Reynold ang tungkol sa kanya sa mga magulang nito. Thank you," sambit lamang ni Reynold pagkatapos ay nilisan ang bangko. Sumakay sa kanyang kotse at nagmaneho patungo sa Laberania University. Kahit na nagkaroon na sila ng kasunduan ni Zeus, pakiramdam ni Reynold ay napakatindi pa rin ng parusang natanggap niya. Pero mas mainam na yun kaysa sa buong pamilya niya ang magdusa. Nagpakawala ng malalim na buntong hininga si Zeus pagkatapos lisanin ni Reynold ang bangko. Gusto niya lang ipatikim kay Reynold ang sarili nitong ginawang gamot. Sa kaunting minuto ay nakilala niya ng lubos ang pagkatao ni Reynold. Alam ni Zeus na ginamit din ni Reynold ang kanyang pamamaraang ginamit para turuan ito ng leksyon, para mang-api ng mga taong hindi kaya o walang kakayahang gumanti sa kanya. Nararapat lang itong maging kaparusahan nito. Nilingon naman ni Zeus si Noel na hanggang ngayon ay nakaluhod pa rin habang patuloy sa pag-iyak. Nakita niya ang sobrang pagsisisi ni Noel sa kanyang nagawa. Napailing-iling siya. Muli siyang napasquat at tinapik-tapik si Noel sa balikat. "Mr. Baltasar, kahit na ako mismo ay ayokong ginaganito ang empleyado ng aming kumpanya. Minsan nang nabanggit sa akin ni Lolo na dapat itrato ko ang bawat magiging empleyado ko balang araw sa aking magiging kumpanya bilang isang kapamilya. Nasabi niya rin na dapat ko silang irespeto kahit ano pa man ang estado nila sa buhay. Pare-pareho naman tayong tao at pare-pareho lang tayong may pakiramdam at nararamdaman. Dahil sa itinayo ng lolo ko ang business empire na ito, naniniwala ako na lahat na kanyang itinalaga na maging tagapamahala sa bawat kumpanya ay naturuan niya rin kung paano ang tamang pamamaraan ng pagtrato sa kapwa. Pinili niya sila dahil alam niyang mabubuti silang tao na may mahusay na pamamaraan sa pamamahala ng kumpanya. Naniniwala akong alam mo nang tungkol dito at nabanggit na ito sa iyo ng mga nakakataas sa iyo. Pero mas pinili mo pa rin ang sarili mong pamamaraan. Sana magsilbi na sa iyong leksyon ito." Mahabang litanya ni Zeus. Napanganga sa pagkamangha ang lahat ng nakarinig sa sinabi ni Zeus. Isa siyang young master ng ubod ng yaman na pamilya at napakalawak din ng kanyang pangunawa sa buhay. Napakabait niya rin kumpara sa ibang anak mayaman na napaka-arogante dahil sa estado nila sa buhay. Hindi siya katulad ng iba na ginagamit ang pangalan ng pamilya para lang tingalain ng lahat. Nakasuot lamang din siya ng ordinaryong damit at hindi talaga siya kakikitaan ng senyales na isa siyang anak mayaman. Napakamapagkumbaba niya. Lahat ng dalagang empleyado, maging mga kliyente at customer na nakikiusisa lang ay agad na nagkagusto sa kanya. Lalo na si Myrtle, na ngayon ay kagat-kagat ang ilalim ng kanyang labi. Sang-ayon naman si Sean sa mga sinabi ni Zeus. Totoong nabanggit nga ni Lord Duncan sa kanila ang tulad ng binanggit ni Zeus at ipinasa lang din nila yon sa mga nakabababang level na empleyado ng kumpanya. Naalala niya pa nung bago pa lang si Noel na naging manager ng Light Metro Bank. Ang rason kung bakit na-promote siya sa kanyang posisyon ay dahil sa sipag niya noon sa trabaho. Pero nang maging manager na ito ay unti-unti na itong naging mapagmataas. Maging siya ay napailing-iling na lang din sa kinahinatnan ngayon ni Noel. Kanyang sarili lang din naman ang masisisi sa nangyari sa kanya ngayon. Wala nang iba. Pagkatapos ng naganap na komosyon sa Light Metro Bank at pagkatapos ng ilang proseso para muling ma-access ni Zeus ang kanyang mga ari-arian at pera, ay eto siya ngayon. Pangiti-ngiti habang bitbit ang take-out na pagkain at binabaybay niya ang corridor patungo sa kanyang dormitoryo. Pagkapasok niya sa kanilang kwarto, ay nadatnan niyang nakahiga sa sarili nitong kama si Theo habang nakatalikod dito sa kanya at nanonood ng video sa cellphone nito. Agad na napakunot ang noo ni Zeus nang makita ito. Hindi ba oras ng klase at 2:00 pa dapat ang balik nito?
Inilapag niya ang bitbit niyang mga supot ng pagkain na para talaga sa kanya at kanyang mga kasamahan sa dormitoryo. Gusto niyang ipagdiwang ang kanyang pagbabalik bilang isang anak mayaman kasama ang kanyang mga roommates. Pero ayaw niyang maghinala sila kung yayayain niya sila sa isang magarbong pagsasalo. Kaya napag-isipan niya na lang na bumili ng hindi kamahalang pagkain para sa kanila. Tio, tara kain tayo. May dala akong takeout na pagkain dito. Tirhan na lang natin sila Dominic at Jacob. Pag-aya ni Zeus kay Tio. Nagtataka naman bumaling si Tio kay Zeus, sabay napaupo ito. Ha? Anong meron? Hindi mo naman birthday, di ba? Saka, kakahiwalay niyo lang ni Hindi itinuloy ni Tio ang kanyang sasabihin sa pag-aakalang baka masaktan niya ang damdamin ni Zeus. Napansin naman agad ito ni Zeus at sinabing, okay lang, walang kinalaman ito sa paghihiwalay namin. Gusto ko lang talagang ilibre kayo. Sambit ni Zeus sa peking humiti. Ang totoo ay medyo nasaktan siya nang subukang banggitin ni Tio ang kanilang paghihiwalay ni Atasha. Hindi kumbinsidong pinagmasdan ni Tio si Zeus. Sa pagkakakilala niya rito ay nanlilibre lang ito sa kanila tuwing kaarawan nito. Isa pa ay sakto lang sa pang-araw-araw na pambili ng pagkain at iba pang gastusin sa pag-aaral ang kinikita nitong pera sa pag-part-time bilang dishwasher sa isang restaurant. Bukod pa rito ay kakahiwalay lang nila kanina ni Atasha at matagal-tagal din ang kanilang naging relasyon. Imbes na nakamukmuk ito sa kanilang kwarto habang dinadamdam ang kanilang paghihiwalay, ay kabaligtaran pa ang nakikita ni Tio. Nanlaki ang mata ni Tio nang biglang pumasok sa kanyang isip ang isang bagay na nagbigay sa kanya ng pangamba. Tinitigan niya si Zeus sa mata saka sinabing, napakabata mo pa Zeus para magpakamatay dahil sa isang babae. Isa pa, napakarami namang babae dyan na mas maganda kaysa kay Atasha at magbibigay ng ligaya sa iyo na higit pa sa kanyang binigay. Marami pang... Napahinto si Tio sa pagsasalita ng mahina itong batukan ni Zeus. Ano bang pinagsasasabi mo? Sino nagsabing magpapakamatay ako para lang kay Atasha? Para lang malaman mo, hindi karapat dapat para sa akin si Atasha. Salamat sa kanya dahil nakita ko ang tunay niyang pagkatao. Mas pinili niya ang kayamanan kaysa sa aming relasyon. Isang malaking kawalan niya na hinimulayan niya ako. Sambit ni Zeus. Saka nagsimulang kumain. Ha? Binanggit niya bang kawalan ni Atasha ang pakikipaghiwalay nito sa kanya? Tanong ni Tio sa kanyang isip. Marahil ay oo, dahil sa si Zeus na ata siguro ang perpektong lalaki na hinahangad ng ilang mga kababaihan. Maliban lang sa mahirap lamang si Zeus. Pero pagdating sa estado sa buhay ay sigurado si Tio na masayang-masaya na ngayon si Atasha dahil sa nobya na siya ng isang anak mayaman. Hindi man nauunawaan ni Tio ang sinasabi ni Zeus, ay pasalamat pa rin siyang hindi ito magpapakamatay. Inisip niya na dahil sa heartbroken si Zeus ay naisipan nitong gastusin na lang ang kanyang natitirang pera bago pa man magpakamatay. Ang panlilibre nito sa kanila ang paraan ni Zeus ng pamamaalam sa kanila. Napailing-iling na lang si Tio sa nakakatakot niyang imahinasyon. So bakit ka nga nanlibre? Nagtataka pa ring tanong ni Tio pagkatapos ay kinuha rin nito ang isang supot at nagsimulang kumain. Gusto ko lang mag-celebrate dahil natanggap ako sa inaplayan kong trabaho kanina. Pagsisinungaling ni Zeus. Para maipagpatuloy niyang maitago ang kanyang pagkakakilanlan ay mas mainam na wag din munang sabihin ang totoo maging sa kanyang mga kasama sa dormitoryo. Talaga? Ano trabaho? Kunot noong tanong ni Tio habang sumusubo ng kanin. Security guard sa E&DX Corp. Muntik nang mabulunan si Tio sa kanyang narinig. Hindi siya nagulat nang dahil sa nalaman niyang nag-apply bilang gwardiya si Zeus. Kung hindi ay kung saan ito nag-apply. Alam din naman niya na mahusay sa pakikipaglaban si Zeus dahil minsan niya na itong nasaksihan at isa ito sa bagay na hinahangaan niya ng lubos kay Zeus. Pero ang mag-apply bilang isang gwardiya sa isang tanyag na kumpanya ay sobra talaga nakakabigla para sa kanya. Bakit? Duda ka ba sa kakayahan ko? Hindi ba ako pwedeng maggwardya? Napansin ni Zeus ang gulat na ekspresyon sa mukha ni Tio. Hindi ako nagdududa sa kakayahan mo, syempre. Natutuwa pa nga akong marinig ang balita mo. Namamangha lang ako dahil napakabilis mo matanggap sa trabaho. Lalo pat E&DX Corporation ang inapplyan mo. At wala ka namang sapat na training sa paggagwardya at walang mga nararapat na dokumento. I'm sure dinaan mo sa pagpapakitang gilas ang abilidad mo. Ano, tama ba? Natatawang wika ni Tio. Awkward na natawa na lang si Zeus. Tama si Tio. Wala nga pala siyang training na ginawa at mga dokumentong magpapatunay na nagtraining nga siya bilang isang gwardya. Tama ka.
Nagkataong kanina habang bumibili ako sa supermarket ay may isang lalaki ang biglang hinarangan ng dalawang panglalaki at tinangka siya nitong hold upin. Kaya niligtas ko siya. Isa pala siyang executive sa ENDX Corp at siya na rin ang nakatulong sa akin para makapag-apply ako at matanggap bilang isang gwardya sa kanilang kumpanya. Pagsisinungaling ni Zeus na maging siya ay diskumpiyado sa sariling salaysay. Dahil sa hindi niya naman talaga ito napaghandaan, ayun lang ang unang mabilis na pumasok sa kanyang isipan. Tumangu-tangu na lang si Theo. Nagtataka ito kung bakit ang isang executive ng ENDX Corporation ay napag-isipang pumunta ng supermarket nang wala man lang kasamang bodyguard. Para kay Theo ay medyo parang hindi ka panipaniwala yun. Pero dahil sa may tiwala naman siya kay Zeus ay pinaniwalaan niya ang sinasabi nito. Isa pa ay kahit wala namang sapat na training si Zeus bilang security guard ay sigurado siyang higit pa ang abilidad ni Zeus sa paggagwardya lang. Okay, sabi mo eh. Pero dahil sa isa ka ng gwardya ng napakalaking kumpanya, sa tingin ko ay hindi na sapat na ito lang ang kakainin natin ngayong araw. Mamayang gabi ay pupunta tayo ng Paraisong Tunay para mag-celebrate kasama si Jacob at Dominic. Huwag ka nang mag-alala, libre ka namin. Alam din naman namin na balang araw ay kami naman ang ililibre mo. Sambit ni Theo, pagkatapos ay sinundan ng halakhak. Tumawa din si Zeus at sumang-ayon sa suhestyon ni Theo. Okay. Maya-maya pa ay parang may biglang naalala si Theo at mabilis itong sinabing, nabalitaan mo ba yung nangyari kay Trevor kaninang during break time? Mababakas sa mukha nito ang pagkagalak. Hindi. Bakit? Ano nangyari? Maang nabalik na tanong ni Zeus habang patuloy pa rin ito sa pagkain. Siyempre, alam na ni Zeus kung anong sasabihin ni Theo. Hindi ko rin nakita kung anong eksaktong nangyari pero pumunta ako kung saan naganap ang gulo at nadatnan ko si Trevor na binubugbog ng kanyang sariling kapatid na si Raymart? Raymond? Nakalimutan ko pangalan? Basta yun yung nangyari. Grabe, kung nakita mo lang yung sinapit ni Trevor ay sigurado ako matutuwa ka. Naiiling na pagkwento ni Theo na sinundan ng mahinang pagtawa. Reynold Zurich. Pabulong na pagtatama ni Zeus kay Theo. Yun! Reynold ang pangalan ng... Teka, paano mo nalaman? Nandun ka ba din kanina? Takang tanong ni Theo. Nasa mid naman si Zeus nang iniinom niyang mineral water. Ha? Nagmamaang-maangang tiningnan ni Zeus si Theo. Narinig ko lang din habang papunta ako dito. Pagsisinungaling ni Zeus. Paano niya hindi malalaman? Siya mismo nag-utos kay Reynold. Okay. Tanging nasambit na lang ni Theo. Pagkatapos ay nagpatuloy sila.